information, but in spiritually speaking, wala tayong nag-gain at hindi tayo lumago. Mahirap po yun. So dapat balance po mga kapatid. Tama po ba? Amen. So next, spiritual growth, God's design for the believers. Do you believe with that mga kapatid? Naniniwala ko ba tayo dyan? Ang design ng Lord sa paglago spiritually ay doon lamang sa mga believers. Amen. Dahil yung mga pre-believers o mga hindi pa naglilingkod o naniniwala sa Panginoon, hindi pa yan naka-experience ng spiritual growth. Tama? So dati tayo, wala tayong pakialam ano ba ang gawain, ano ba ang care group, ano ba ang Bible study, ano ba ang awitan, ano ba ang worship, ano ba ang praise. Wala tayong alam doon sa mga ganung bagay spiritual. Tama? Dahil nasa physical lang tayo lahat nakafocus dati. Pero salamat sa Panginoon, God changed us and designed us to grow spiritually, not just only physically. Amen. Hindi pwedeng malusog ka physically and then spiritually mo malnourished. Amen. Dapat po yan fit, mga kapatid. Amen. Sa trabaho, pag nag-apply ka, kailangan physically fit ka. Amen. Hanapan ka ng medical. Amen. So, ganun din dapat sa harapan ng Panginoon. Dinesenyo ka ng Lord, nilikha ka ng Panginoon, dinobos ka ng Panginoon, nabayubay ang Panginoon sa cross ng Calvary, para disenyo ka na lumago spiritually, hindi lang para sa maliit na bagay, kundi sa mga malalaking bagay pa. Amen. Amen. God's design for the believers. Tingnan niyo yung halaman na nagsimula sa maliit hanggang sa palaki ng palaki at time will come, magbubunga siya. Tama? Ang buhay spiritual, Kristiyano, mga kapatid, bago ka magkaroon ng buhay spiritual na paglago, kailangan mo munang mamatay. Amen. Kaya nga sa ating Acts 38, water baptism, God's designs also, mga kapatid, in paglubog sa tubig at nung inahon ka, mga kapatid. Amen. Tama? Para tayo lumago spiritually, next po. We don't grow when things are easy. We grow when facing challenges. 1 Peter 5:10. Hindi tayo lalago kung hindi tayo na-experience ng struggles in life. Even physically, mga kapatid. So that's why sa pagsunod sa Panginoon, amen, hallelujah, dinesenyo ng Lord ang pagsubok din sa mga Kristiyano, sa mga believers, hindi para hamakin ka ng Panginoon, kundi para palaguin ka palalo ng Lord. Amen. Kung hindi tayo na-experience ng struggles, persecution, o ng struggles in life, mga hardships sa buhay, mga kapatid, we are not following Christ. Dahil lahat ng gusto sumunod sa Panginoon, lahat sila nakaranas ng struggles in life. Even the Old Testament time, lahat na sumunod sa Panginoon, tinawag ng Lord, nakaranas ng hardships. Even the disciples, mga kapatid, even Peter, Paul, napaganda ng buhay nila. Pero nung pinili nila sumunod sa Panginoon, kaya still naalala ko sa encounter sa Pinar Church, sabi ni Pastor Joel Ayuda, tahimik ang mga buhay ng mga taong hindi pa naglilingkod sa Panginoon ng mga disciples. Si Mary, walang istorbo sa buhay, walang kabala, walang ibang iisip. Pero nung tinawag sila ng Panginoon, inabala sila ng Panginoon, sabi niya, doon nag-start yung kanilang struggles in life sa pagsunod sa Panginoon. Sabi niya. Kaya hanggang ngayon, naalala ko talaga, wala sa isip yung tinuro niya. So, ibig sabihin, lahat ng gustong sumunod sa Panginoon, kailangan kang mag-grow. Kailangan mong mag-level up, mga kapatid. Hindi ka manatiling nakaupo lang. You are, sabi nga ng Bible, you are not just listener, but also doer ng salita ng Panginoon. Amen. So, kailangan natin lumago. We grow facing challenges. Dahil walang lumalago na hindi naka-experience ng challenge. Pag ang isang bagay na nilampasan mo ang isang problema, hindi mo hinarap yan at nilampasan mo lang, maaaring mo ulit balikan yung nandito, hindi mo pa tinapos. Tama? Babalikan at babalikan mo, hindi mo nasolve. Nilaktawan mo. Babalikan. Kailangan mo muna tapusin ito bago ka doon sa another level. Para ka lumago spiritually, physically, mga kapatid. Kailangan natin yan. Kaya sa pagsunod natin sa Panginoon, lahat naman tayo na-experience ng ganung bagay. But salamat sa Panginoon. We still, mga kapatid, amen, hallelujah, na naglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Ibig sabihin, lumalago na tayo. Amen. Yung mga nakaranas sa atin ng mga pandemic time, nandito sila noon. At nandito pa rin magpahanggang ngayon. Salamat sa Panginoon. Marami ng challenge ang harap, pero still pa rin nanatili sa paanan ng Panginoon sa paglilingkod. Amen. Next po.
Why we need it, God has gifted us, Ephesians 4:11-15. We sought to attain, but does God want us to seek? Physical, intellectual, or emotional growth? Spiritual growth involves becoming like Christ to develop a deeper relationship. Amen. Sino dito ang agree or sino dito ang gusto pang magkaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon? Lahat naman tayo. Amen. Lahat ng gustong sumunod sa Panginoon, lahat ng gustong maglingkod sa Panginoon, maliban doon sa mga nakatikim na maglingkod sa Lord pero umayaw ng karanasan ng challenges sa buhay. Ibig sabihin, hindi pa ganun kalalim ang kanilang relasyon sa Panginoon. Nakaranas lang ng struggles in life, nakaranas lang ng kawalan, hindi na nagpatuloy sa Panginoon. Physical, intellectual, emotional growth, question mark po nakalagay dyan. Pagdating dito sa spiritual growth involves becoming like Christ. Like ang sinabi dyan, ibig sabihin katulad ni Kristo. Kaya ang Panginoon, mga kapatid, pinakita niya, kaya pag inisip natin mabuti, yung pagkatawang tao lang ba ng Panginoon ay para lang tubusin ang tao? Para lang ba ipakita ng Panginoon kung paano siya mag-pray, paano siya mag-fasting? Kung isipin natin mabuti, kung lawakan natin, mga kapatid, when you meditate that, maiisip mong hindi lang pala yun ang ginawa ng Panginoon, kundi napakaraming bagay. Amen. Amen. Para buksan yung kaunawaan natin, ito pala ang purpose ng Lord. To be like Christ. Para dapat, kaya gusto ng Panginoon, lumago tayo eh. Amen. Hindi pwedeng hindi tayo lalago. Even our words, even our deeds, mga kapatid, even our mindset, mga kapatid, our desire, dapat yan magbago dahil sa pagsunod natin sa Panginoon. Dahil like Christ ang sinabi, and to develop a deeper relationship sa Panginoon. Mahirap mag-develop ng relationship sa Panginoon na wala kang intimacy na magbago sa harapan ng Panginoon. Amen. So lahat ng gustong maglingkod sa Lord, kailangan nag-evangelism si Christ, nag-soul winning si Christ, nag-pray and fasting ang Panginoon, nagturo ang Panginoon how to pray, nagturo ang Panginoon how to magkaroon ng maayos na social life sa mga tao. Amen. Kasi minsan tayo namimilit na minsan nakausapin. Amen. Pero ang Panginoon, sabi nga ng mga Pharisees, tignan mo siya, nakihalo pa sa mga makasalanan. Pero ang Panginoon, kaya nga nagkatawan tao eh, para ipakita sa lahat ng tao na ganito pala dapat ang buhay Kristiyano, maging katulad ng ating Panginoon. Hindi man natin piling higitan ang Lord, pero nais ng Panginoon maging katulad, lumago ba tayo? Amen. Dahil walang pwedeng humigit sa Panginoon, walang pwedeng maaring pumantay sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Salamat sa Lord. Next po. Why do we need to grow spiritually? Spiritual growth enhances our ability to deal with life's ups and downs and bounce back from those difficult experiences. Amen. So, ang iba sa atin dito, iba-iba ang naranasan sa buhay. Tama? Iba-iba ang naranasan natin itong mga nakaraang buwan, nakaraang araw, nakaraang linggo. But salamat sa Panginoon, that difficult experiences, hallelujah, ay nagturo pa sa atin para tayo lumako pa spiritually sa Panginoon. Amen. Kaya nga, sabi natin kanina, mga kapatid, if you are not experiencing struggles in life, you are not truly following Christ. Amen. Dahil kung lagi puro lang hayahay ang buhay mo, walang difficulties, walang experiences ng mga struggles, hindi ka na-follow sa Panginoon. Tama? Tignan niyo yung isang mayamang binata. Ibig sabihin doon ng Bible, mayaman na siya sa kanya lahat ng bagay, maaari niyang bilhin lahat ng gusto niya. Maaari niyang kainin lahat ng gusto niya, pero sabi ng Panginoon, iwan mo ang iyong kayamanan at sumunod ka sa akin. Pero hindi niya nagawang iwan ang kayamanan at sumunod sa Panginoon. Tama? Kung lawakan din natin ang pag-iisip natin, kung i-meditate natin yan, when I was read that, mga batid, sabi ko ibig sabihin, kayamanan ang sinabi doon. Pag lawakan natin, minsan, lahat ng meron tayo na mahirap nating bitawan, ibig sabihin sa harapan ng Panginoon, kayamanan mo yan. Tama? Hindi lang pera, hindi lang bagay, kundi yung mga bagay na napagpapabigat sa iyo sa paglilingkod sa Panginoon, kayamanan mo yan. Mahirap kang lumago, mahirap kang umangat kung yung mga pabigat mo, dala-dala mo pa rin. Tama? Mahirapan tayong lumago. Mahirap umangat. Tignan yung, kaya nung swimming kami sa Batangas, sorry mga kapatid. No, sabi ko kay, sino pa kasama namin? Si Kenneth. Kenneth, kasi nandun sa taas, hawak niya yung GoPro ni Brother Jen. Kunan mo nga ako. Hawakan ko yung bato para maglakad ako sa ilalim ng tubig. Hanap ako ng malaking bato, yung mabigat. Lakad ako sa ilalim.
Hindi ako umangat kasi mabigat yung bato. Pero nahirapan ako huminga, umangat na ako. Hirap na huminga eh. So, ibig sabihin, maaari ka talagang lumubog, maaari ka talagang may harapan kang umangat kung ang mga pagbigat ay dala-dala mo pa rin. Hindi ka makaangat, hindi ka makalago. Kung ang mga pagbigat, dala-dala mo pa rin. Kayamanan yan eh. Tama? Pero kung bitawan natin yan at ialay natin lahat sa Panginoon, lalago at lalago tayo sa harapan ng Panginoon, hindi lang physically, kundi spiritually na mga bagay, mga kapatid. Amen, dati wala tayong pakialam sa sawining, bahala kayo dyan. Pero nang unti-unti kang pinalago ng Lord, nagkaroon ka ng intimacy o eagerness na mag-solve. Dahil experience mo ka ng kabuti ang Panginoon para i-experience nila. Yes, thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Dati nahihiya tayong mag-share ng salita ng Lord. Kaya nung Sunday, galing kami ni Brother Jose Nabotas. Pagkatapos namin doon, diretso kami dito sa CDJ. Nag-iisip ako paano ko simulan. Kasi first time ko yung mga aral doon. Hindi ko alam anong... pero briefing na ako ni Pastor sa amin sa ganito ganyan. Paalam. Tapos pagdating namin doon, salamat sa Panginoon, nakausap namin isang puliser. Kami po yung pinapunta dito ni Pastor Abner na magturo po. Sige. Pasok namin doon. Pinapasok pa kami hanggang sa loob. Bago pa kami papasukin, maglinis muna kayo. Pinaglinis pa. So, isip-isip ko, salamat sa Panginoon. Tignan niyo yung mga taong nandoon, kapatid. Parang yung mga hopeless na. Pero nung dala-dala natin ang salita ng Panginoon, nagkaroon ba na sila ng pag-asa? So, tunay ang pag-asa, tanging sa harapan lang ng Panginoon. Yes. Amen. So, kung wala tayong paglago spiritually, hindi tayo mapupunta doon sa lugar na yan. Tignan niyo sila, hopeless yun mga tao. Yung mga tao na nandoon, hindi pa yun nakaranas ng paglago spiritually. Amen. Pero salamat sa mga itinanim natin doon, mga kapatid. And I believe time will come. Sabi nga namin doon, ang declare kami, time will come na lalabas ang ilan sa inyo dito, maglilingkod na sa Panginoon. And they said, Amen, at palakpakan sila sa Panginoon. See? Ibig sabihin, ang Lord gumagawa ng paraan para doon sa mga taong hindi pa lumalago at gustong palaguin ng Panginoon, gagawa ng Panginoon para mga tao na yan magkaroon ng paglago spiritually. Hindi lang physically. Amen. May nais ang Panginoon na patunayan sa mga tao doon na merong Diyos na kayang magpalago ng mga bagay. May Diyos, amen, hallelujah, na kayang bumuhay na kahit gaano man, amen, hallelujah, na sa harapan ng mga taong bangarong wala ng pag-asa. Kaya nasabi namin doon, huwag kayong maniwala sa mga taong wala na kayong pag-asa magbago. May pag-asa pa rin kayong magbago lalo na sa harapan ng Panginoon. Makikita mo yung mukha nila. Parang makikita mo yung appearance ng mukha nila na parang, may Panginoon pa. Kaya sabi kanina, ang paglago ay para lamang sa mga believers. Now, kung ang believers hindi matuto na lumago spiritually, paano naman yung mga ganong tao? We need to grow spiritually, mga kapatid, para magkaroon din sila ng paglago sa tulong at biyaya ng Panginoon. Next po. What makes us grow spiritually? Ano ba ang nakapagtulong sa atin para lumago spiritually? You can grow in spiritually maturity by persevering in following God's plan through the trials and challenges. Inulit na naman. Plans. Amen. May napanood ako sa Facebook. Yung plan mo, nagbabike yung illustration nila doon, nagbabike siya, pero yung dadaanan niya, ganun-ganun lang. Hanggang goal. Pero yung sa baba noon, yung dinadaanan niya, yung plan ng Lord, ganun-ganun. Hanggang doon sa goal. So, ibig sabihin, ang illustration na yun, ang plano mo ganito lang para doon sa goal mo sa Panginoon. Sa goal mo sa buhay. Pero ang plano ng Panginoon, masalimuot yan, pero pagdating sa dulo, pag nagpatuloy ka, success yan. Amen. Ganun din tayo dapat mapatid spiritually. Minsan, ang paglago natin, minsan minahadlagan niya ng kaaway. Si Paul, nung nangaral, mga kapatid, habang sinisigaan ni Paul ang apoy para lalo mag-apoy, mga kapatid, di niya napansin na ang isang ulupong doon sa kahoy, tinuklaw siya. So, ibig sabihin, ang init mo sa paglilingkod sa Panginoon para sa paglago, minsan nahadlangan ng kaaway. Amen. Spiritually man yan, physically man yan, gagawa din ng kaaway para hadlangan ang iyong paglago. So, ang Panginoon, habang mainit ka, dapat manatili kang mainit sa paglilingkod sa Lord. There was time na manlalamig ka, yes, normal yan.
Pero huwag kang tumigil sa pagpatuloy sa paglingkod sa Panginoon para sa iyong paglago espiritual yan. Amen. Mahirapan tayong lumago kung ang paglilingkod natin sa Lord patay sindi. Amen. Next po. Go, grow, grow. Amen. Sabi natin kanina, nabanggit ko ang about soul winning. Dati wala tayong pakialam, pero tignan mo yung mga tao na yung ginamit ng Lord na tinuruan ng Panginoon na mag-disciple. Dati din silang walang pakialam. Dati din silang walang alam sa soul winning. Wala silang paglago spiritually. Pero nung naglingkod, nagtiwala sa Panginoon, tinrain sila ng Lord, dinala sa desyerto, naulanan, nagutuman, nagkasakit pa siguro ang ilan sa kanila. Pero still, nagpatuloy sa Panginoon on their behalf na magpatuloy on para lumago spiritually sa Panginoon. Train ng Lord. Ibig sabihin, ang training ng Panginoon minsan hard. No? Walang training na hindi mahirap, mga kapatid. Lahat ng training yan, kahit nga yung mga coaches sa basketball and sports, lahat yan hindi naging madali. Then ang goal ng coach para ka magkaroon ng endurance, magkaroon ka ng physically fit, para maharap mo yung lahat ng hindrances doon sa unahan. Ganon din sa Lord. Dahil kung hindi sila train ng Lord, mga kapatid, hindi sila mag-go and make disciples. Tama? Yes. Go. Matthew 28:18 to 20. Go and make disciples all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Hindi sila mag-go kung hindi sila na-train ng Panginoon at kung hindi sila nagkaroon ng paglago spiritually. Kung hindi sila lumago, paano kaya tayo ngayon? Walang nakarating sa atin na accelerated baptism. Walang apostolic way of teaching. Amen. Kung di sila lumago, mga kapatid. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Salamat sa patient ng Panginoon. Amen. Lahat ng training ng Lord, lahat sila doon na-experience ng Panginoon ng siguro pwede sabihin, sumakit din ang ulo ng Lord sa mga disciples. Si Peter nga, dininay ang Panginoon eh. Tama, pinagpalit pa siya ni Judas sa 30 pieces of silver. Amen. Tama? So, salamat sa Panginoon, yung patient ng Lord. Kaya mapalad tayo, hindi man tayo ganun kadami ngayon. Mapalad yung mga nagsikap para rin na makarating sa gawain ng Panginoon. Amen. Para sa paglago spiritually. Amen. Sorry, and although dapat nakarating ko pa ako ng turo eh. Pero dahil sa trabaho ng batid, sabi ko, Pastor, salamat at mahaba din patient, Pastor. Amen. Palit muna kami ng ganito. Sige. So, kanina, pauwi ako. Inopen ni Brother Vito yung ay, Sister Vito pala, sorry. Walang brother. Masyado kasi kayo seryoso. Okay. Kaya yan, ayaw ma-open. Sabi, patay. Sabi mo kay Pastor, di ako atin. Confirmation na. Ayaw na naman, kaya nagmadali, traffic pa. Sabi ko, paano kaya to? So pagdating sa bahay, ginulo ko si Brother Jonas. Yung slides ko ayaw kumana. Sigisin ko kanina pang pira. Kaaway na naman siguro. Siguro isip na kaaway ako na naman. So salamat sa Panginoon. Yung eagerness natin na magturo dahil na-assign tayo doon kasi nga meron na tayong paglago spiritually. Pag na-assign ka, pagsikapan talaga eh. Hindi ang pwedeng pasok. Iba na lang magturo. Okay? Na-assign ka na, nandiyan na yun eh. Di ba may iba na lang kung talagang emergency. Brother Vitor kasi, amen, grow. Ibig sabihin, lumako ka na. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Katulad daw ng isang sanggol, mga kapatid, amen. Crave pure spiritual milk. Ang baby, naghahanap talaga ng milk yan ng nanay. Amen. Pag nabibidyo ko, kasama, makikita yung bata sa era. Marunong siyang bumanggit ng meme. Meme, hanap, kung ito makakain lang ng bata, pero hinahanap niya pa rin yung gatas ng kanyang nanay. Amen. Kung kumain na yung bata, kung kumain na yung bata, mga kapatid, pero gusto niya pa rin ng nanay niya.
Dahil sabi diyan, like newborn babies, crave pure spiritual milk. Spiritual milk ang kailangan natin, mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, hindi lamang ang tao nabubuhay sa tinapay, kundi maging sa salita ng ating Panginoon. Nag-crave na tayo dahil meron na tayong paglago spiritual. Hindi lang tayo puro physical na pagkain. Hindi lang milk tea. Hindi lang donut. Amen. Hindi lang lechon pares, mga kapatid. Amen. Parang natakot na ako kumain lechon pares. Amen. Nag-crave na tayo, kaya nga nang tayo dito tayo ngayon eh. Dahil nag-crave na yung spiritual na buhay natin sa spiritual na mga bagay. Tama? Dahil meron na tayo inaasam na paglago pa. Amen. Hindi tayo mananatiling, hindi tayo lalago. Nag-crave na yung kaluluwa natin, nag-crave na yung spiritual natin sa mga bagay o sa salita ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Nahanap na ng espiritu natin. Amen. Ang kaluluwa o ang kaluluwa natin, mabati naghahanap na ng pagkain ng ating kaluluwa, which is ang salita ng Lord. Amen. So that by it you may grow up in your salvation. Grow up na naman, mga kapatid. Para daw tayo lumago pa sa salita pa ng ating Panginoon. Hallelujah. Dahil mahirap mag-gain ng salita ng Lord o ng information and knowledge kung hindi tayo matutong makinig sa salita ng Panginoon. Amen. Wala tayong mag-gain, wala tayong ma-earn kung hindi tayo makikinig. Amen. Grow. Matthew 5:13-16. Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Amen. Sa paglago natin spiritually, magbubunga ng mabuting gawa mo na dati mong hindi ginagawa sa harapan ng Panginoon. At makiglow na yan. Nakita niyo yung glowing the dark? Nalaroan ba yan? Pag dinala mo sa madilim, nag-glow yan. Amen. Sa harapan ng Panginoon, dati madilim ka din tignan, hindi lang sa kulay, mga kapatid. Amen. Pero dahil sa paglago mo spiritually, wala akong binabanggit na pangalan. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Hindi ka lang nag-glow, mga kapatid. Amen. Let your shine, amen, sabi ng Bible, mga kapatid, before others. Amen. Let your shine. Amen. Be a salt and light in this world dahil nasa madilim tayo na lugar, mga kapatid. Amen. Hayaan natin yung mabuting gawa natin, hindi man mabuting gawa ang mapagligtas sa atin, but kasama yan sa paglago natin sa harapan ng Panginoon na dating hindi ka gumagawa ng mabuti, puro lang kalukuhan sa iyong community. Pero natuto kang maglingkod, magtiwala sa Panginoon, hindi ka lang binago ng Lord physically, binago ka pa ng Panginoon spiritually. Amen. See the difference, mga kapatid. May mga kasama tayo dito dating mga adik, mga inom. Pero nung naglingkod sa Panginoon, hindi lang sila tumigil sa paglago, kundi ng paggamit pa sa Panginoon spiritually. Amen. Salamat sa Panginoon. And glorify your Father in heaven. Kaya kasabi ko kahit nasa senior natin, hindi ako dapat yon, kundi dapat si Lord yun. Sa lahat ng mabuting ginagawa natin, hindi tayo dapat ang mag-glorify, kundi ang pangalan na ito. Yes. Hindi ikaw, hindi ako, hindi tayo, kundi dapat si Lord yun. Amen. Ang mag-glorify sa lahat ng ating ginagawa. Kaya kasabi ng Bible, do it all in the name of Jesus Christ. Gawin ninyong lahat ng bagay sa mabuti na mabuti sa pangalan ng ating Panginoon. Amen. Huwag pong idamay ang Lord sa kalokohan. Ibang usapan na yan. Tama? Sa mabuting bagay o sa mabuting gawa, dalhin mo ang pangalan ng Panginoon at hayaan natin mag-glorify ang Lord, hindi tayo. Huwag nating akuin. Amen. Tama? Next po. What are the keys to spiritual growth? Ano ang mga susi ng ating paglago spiritually? Focus on your relationship to God. Lahat ba tayo, amen, focus sa relasyon natin sa Panginoon. Amen. Dahil mahirap ang isang tao na walang relasyon na mainam sa Panginoon, hindi yan makapatuloy sa gawain ng Lord. Amen. Ilang taon na tayo dito. We're going to 6 years, mga kapatid. But salamat sa mga nagpapatuloy magpahanggang ngayon. And still nagdagan pa. Ibig sabihin, ang church na ito hindi stagnant, patuloy pa palang lumalago dahil marami pa ang nababautismohan. Salamat sa Panginoon. Amen. It is because of your spiritual growth na may magbabahagi ng salita ng Lord. Amen. Dahil kung walang spiritual na paglago, walang nangaral, walang nagdala ng pangalan ng Panginoon sa kanilang mga tahanan, sa lansangan, walang nabaptize.
Pero dahil meron, mga kapatid, ibig sabihin, lumalago ang church. Amen. That's the church, hindi stagnant. Ibig sabihin, patuloy na dumadaloy. Amen. Hallelujah. Pray for your growth. Amen. Kamusta yung ating prayer life? Amen. Do we pray sa madaling araw? Do we pray? O nagpipray lang tayo pag may kailangan sa Panginoon? May kailangan o wala, we need to grow spiritually in prayer. Yes. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ba kayo makapanalangin kahit isang oras man lang? Then nadatnan niya yung mga disciples niya tulog. See, hindi ba kayo makapanalangin kahit isang oras man lamang? Lamang, sinabi ng Lord, isang oras man lamang. Ilang minutes ba tayo nagpipray, nakaluhod sa Panginoon? Kung talagang lumago tayo spiritually. Kung baka pagluhod lang natin, pagkatapos natin hingin yung gusto natin, tapos na tayo. Amen. If we grow spiritually, mga kapatid, increase the time of your prayer. Right. Hindi pa baba, kundi pa taas, mga kapatid. Amen. Masakit bang yung tuhod sa pagluhod? Lagyan mo muna. Para sa panalangin. Talk to Him. Memorize and meditate in God's Word. Though we meditate the Word of God every day. Amen. Nagme-meditate pa ba tayo? Gaano kabuti ang Panginoon? Ito pala ang purpose ng Lord. Kaya sabi ko kanina, pauwi pala. May naalala akong isang verse. Hindi na maiwasan, kapatid. To tell you honestly, hindi sinangat ko yung sarili ko. Lord ang malulhati. Pag may naisip akong bagay connected sa Word of God, kapatid, yung isip ko parang nag-create na siya na parang nag-preach. Parang tinitignan ko yung sarili ko ng itong verse na ito, ng ganitong phrase, para ba akong nag-create na ng presentation or preaching line. Di ko na maiwasan yung kanyang bagay, mga kapatid. But salamat sa Panginoon. Amen. So, ibig sabihin, yung spiritual life natin, mga kapatid, hindi tumitigil sa paglago when we meditate the Word of God every day. Amen. Malaking bagay, amen, ang pagdala ng salita ng Panginoon. Kaya napakalaking bagay din na magkaroon ng memory verse. Amen. Kahit hindi natin dala ang Biblia, nasa isipan na, nakatanim na, kahit i-meditate mo na lang, ano bang purpose ng Panginoon? Ano bang ibig sabihin ng Panginoon ngayon? Seek wisdom. Maghanap lagi ng karunungan ng Panginoon. Sabi ng Bible, set your mind on things above. Amen. Hindi lang sa mga bagay sa sanlibutan, kundi set mo rin yung ipag-iisip mo sa mga makalangit na bagay para sa paglago din yan. Amen. Tama? So sabi ng executive director namin, sabi niya ay hindi ako tumitigil sa pagbabasa kahit gabing-gabi na para lang yung pag-iisip ko magkaroon ng information. May edad na yun. Kung IQ mag-uusapan, mataas yung IQ niya. Pero sabi niya, hindi ako tumitigil sa pagbabasa ng mga books para lang mag-earn ng knowledge, mag-earn ng information. Dahil hindi biro ang trabaho ng executive director. Saklaw niya lahat. How about tayo? Nag-earn pa ba tayo ng knowledge and wisdom sa salita ng Panginoon? Kung sila nga hindi nakapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, nag-earn ng knowledge para sa kanilang sariling kaalaman, how much more dapat tayo? Amen. Tama po. Siya minsan sa office, Pastor, yung mga ka-opisina ko, mahilig magmura kasi yung mga bata pa eh. Huy! Ay, sorry. Bira ko. Alisin nyo na yan. Masaya sila sa akin, pero pagdating sa ganung bagay, they respect mga batid. Pag sinisita ko sila, huwag kayong magmumura, huwag kayong nasanayin, alisin nyo na yan. See? Kasi naiirita ka ng marinig kasi nagkaroon ka ng spiritual growth. Naiirita ka ng marinig yung mga ganong words dating binabanggit mo rin. Tama? Binago na eh. Nagkaroon na ng changes. Kasi meron ka ng paglago spiritually. Seek wisdom. Amen. Next po.
let's go and let's grow spiritually. Lahat ba tayo willing lumago pa spiritually? Amen. Ang pagpunta ba natin sa church ay para saan? Para mag-grow. Hindi lang para sabihing present tayo sa church. Hindi lang para sabihing makita tayo ni pastor. Alisin natin sa mindset. Yes, maganda na makita tayo ng pastor dahil gusto din ng pastor na makita tayo every gawain. Tama? Pero hindi nakasentro yung ating paglilingkod sa pastor. Nakasentro ang paglilingkod natin sa Panginoon. Dahil katulad natin, ang pastor natin, naglilingkod din yan sa Panginoon. Amen. Nag-earn din yan para lumako spiritually. Para tulungan din tayong lumako spiritually dahil sila nag-aaral, napupuyat pa yan, nag-prepare. Para lang tayo tulungang lumako, mga kapatid. Amen. So that's why we need to grow spiritually. Palakpakan natin ang Panginoon. Lahat tayo lalabo spiritually, mga kapatid, hindi tayo magiging stagnant.